Okay, welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang ating content mula sa katanungan ni tingnan natin yung nagtanong ni Corazon Escotia. Ang sabi niya, Boss Elmer, ano ba ibig sabihin ng Magnum? Tibay po. Okay ba? Madali lang natin masagot yan. At bago natin yan sagutin ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan dahil tayo ay mahigit ng 45k na mga subscribers. Kaya maraming salamat do sa mga nagla-like at nag-share ng ating mga videos dahil nakatulong kayo para madagdagan yung ating mga subscribers. Kaya tayo umabot na sa mahigit na 45k na mga subscribers. Okay, at lalo tigit maraming salamat do sa mga mga silent viewer natin na hindi nag-skip ng ads sapagkat nakakatulong kayo para madagdagan ang ating revenues. Dahil ginawa natin ang ating YouTube channel para sa ating mga beneficiaries. Ang kinikita po natin ng ating YouTube channel ay tinutulong natin do sa 6 na estudyante na mga anak na single parent na binibigyan natin ng konting allowance para may pambaon sila sa kanilang pagpasok. At lalo tigit maraming salamat do sa nagpadala dito sa ating GCash number kay Jubit Francisco ng Teresa Rizal. Okay, nag-text na yung aking anak na natanggap na yung iyong padala kaya ito ay naibigay sa ating mga beneficiaries. At maraming salamat. Sana meron pang gumaya sa iyo ng mga magpapadala para yung ating mga bata ay madagdagan pa. Okay, lalo tigit maraming salamat kay Noli Peace America. Malaki ang naitulong mo sa ating mga beneficiaries. At natutuwa sila na kayo ay nakakatulong din sa kanila at nadadagdagan yung kanilang mga allowance at naibili natin sila ng mga school supplies sa pamamagitan ng iyong mga ipinadala na mga tulong mula sa pagpapadala mo sa ating mga premier videos. Ayan, at maraming salamat sa inyong lahat. So, sa katanungan ni Corazon Escota, ano ba daw yung yung mga tinatawag natin na Magnum. Ang Magnum ay yan ay mga bala na may special na firearms na pinagagamitan. Okay, kamukha ng mga Magnum itong Magnum 22. Makikita natin na mas malaki at mas mahaba ang Magnum. Pero kaya tinawag na pareho siyang kaya yan ay tinawag na parehong 22 kasi ang diameter ng kanilang saan yung ating ang diameter ng kanilang head ay parehong at ang barrel nila ay pareho ang butas. Kumbaga lulusot ang 22 ang LR Tuto sa Magnum Tuto, pareho silang lulusot doon. Pero ang nagkakatalo diyan ay yung laki ng head, ay yung haba ng head nila hindi pareho at yung bigat ng head nila ay hindi pareho. At yung kanilang powder ang importante diyan. Okay? At ang isa pa, may mga Magnum na mas malaki ang diameter ng shell. O kamukha nitong saan yung pansukat natin? Kamukha nitong nitong Magnum, itong Magnum 22 ay mas malaki ang shell niya, mas malaki ng konti. So ito ay luwag. Kung ibabala naman at ito ay puputok din sa Magnum 22, pero ang problema ay mabubuntis yung bala, magi-expand. So delikado. Hindi po pwede. At ito naman ay hindi naman ito papasok dito sa mga LR na ordinary na 22. So hindi pa pwede siyang kumbaga hindi ito pwedeng ibala dito at ito naman din rin pwedeng ibala dito. Although ito ay puputok, ay delikado dahil ma-expand yung kanya shell at pwedeng
mag-backfire o maka-damage sa atin. So ayan ang mga, basta in suma total, ang kaya sinabing Magnum ay mas malakas. Kahit itong 38 ay mas mahaba yung kanyang shell. Mas mahaba yung kanyang shell kisa dito sa special, sa ordinary na 38. Okay, so pareho din ang ito. Papakita ko lang sa inyo. Itong revolver na ito ay 357, pero ang 38 ay kasya. Kasya ang 38 at kakasya rin ang 357. Okay? So, yung 38, pwede mong iputok dito sa 357 na baril. Pwede mong iputok. Pero itong 357 na bala, wag ninyong iputok sa 38 special, sa 38 ordinary na baril. Kasi mas malakas ang powder nito, mas heavy ang nagkakatalo din ito sa bigat ng head, at may nakita na ako na sumabog itong kanyang bula, bumiyak. Dahil nga mas malakas ito. Baka hindi kayanin ng pressure, ay pwedeng masira ang inyong baril. Kung ito, pwede. Hindi ko na masabing masisira, ikasisira. Kaya kahit yung mga expert, hindi man ina-advise na ito ay gamitin sa ordinary na 38 special na baril. Okay. Pero itong 38, pwede mong gamitin dito kasi mas mahina nga ito kaysa sa 357. Yun ang mga pagkakaiba. Ito rin, meron din mga Magnum 44 at may Magnum, wala tayong bala ng 44 special. So, yan. Basta pag sinabing Magnum, mas malakas. At ito ay may baril o may firearms na para sa Magnum. Hindi ko mo parehong caliber Magnum, parehong caliber, pwede mong ibala yung Magnum doon sa ordinary. So, hindi man ina-advise yan. So, basahin na lang natin yung dito sa Google kung ano ang mga advice nila. Ang sabi dito, in the firearms and ammunition, Magnum generally refers to a cartridge. Okay, yan ay dito sa cartridge ang pagkakaiba niyan. That are more powerful than standard cartridges of the same caliber. Pareho ang caliber, pero itong kanilang bala ay mas hindi nagkakapareho. This increased power is achieved by using a larger amount of propellant, gunpowder. So maraming gunpowder itong mga Magnum, or a larger projectile. Mas malaki din yung projectile niya ay mas malaki o mas mahaba din. Or both Magnum cartridges often have longer cartridges cases and can provide increased velocity, energy, and penetration. So yung mga Magnum, mas malakas ang velocity at malakas din ang energy at penetration. Key aspect of Magnum ammunition, increase powder, increase ang powder ng charge. Mas marami ang charge. Magnum cartridge typically contains more gunpowder than standard rounds of the same caliber. So, mas marami ang charge ng powder ng mga Magnum. Okay, so yan ang yan ang pagkakaiba. Increased velocity and energy. The additional power result in high muzzle velocity and greater energy transfer to the target, making more effective for a certain application. So, pag ang tinamaan ng Magnum ay mas effective o mas malaki ang damage ng tatamaan ng Magnum. Okay? Compared do sa mga ordinary na mga caliber, mga bala. Potential for deeper penetration. Magnum rounds are often chosen for hunting, larger games, or for situation requiring deeper penetration.
ito ay yung mga hunter mas gusto nila ang Magnum kasi nga mas malakas. Okay, at nag-ano ng ng malakas na penetration. At hindi, not always interchangeable. Ibig sabihin, hindi lahat ay hindi pwedeng ibala ito doon sa isang hindi Magnum. Magnum cartridges are not always interchangeable with firearms chambered for standard rounds of the same caliber. Hindi always. Itong mahina, pwede mong ibala sa Magnum, pero yung Magnum, hindi mo pwedeng ibala sa standard dahil nga mas malakas. Example, cartridges 357. A popular revolver cartridge based on its 38 special can put with increased length and power. O, kamukha nitong pinaliwanag ko na sa inyo, yung mga Magnum. Example of Magnum cartridges 357. Yan. Ang isa pa ay Magnum 44, another powerful revolver cartridges. Itong mga Magnum 44. Tingnan naman ninyo, mabigat pa siya. Okay? Magnum 44, another powerful cartridge known for its hunting and for role in popular culture. In Dirty Harry. Pinasikat ito ni Dirty Harry. O yung mga .300 Winchester Magnum, a high-powered rifle. Sa mga rifle ito, meron din. Kamukha ng mga ganito. O yan, may mga mas malalaki pa. Pareho ang So, a high-powered rifle cartridge used for hunting larger game in longer ranges. Mas effective ito sa mga longer ranges. Important consideration. No universal definition. There isn't single universally accepted definition of what constitute a Magnum cartridge. Okay. Ang makapagsasabi kung Magnum ang isang bala ay mga manufacturers. Manufacturers discretion. The discretion to label cartridges a Magnum is open at the discretion of the manufacturer. Okay. Safety first. When using Magnum ammunition is crucial to ensure that the firearms is rated for the specific cartridge and to follow safety guidelines. Okay, so kung hindi Magnum ang inyong firearms, huwag ninyong balahan ng Magnum. Yun lamang yun para sa safety. At ang mga manufacturer ay naglalagay ng label. Kamukha nito, 357 Mag. Ibig sabihin, 357 Magnum. Nakalagay yan dyan, nakalabel yan dyan. 38 Special, nakalagay yan dyan. Okay, sa mga 22, ay nakalagay naman niya sa mga karton. At makikita mo naman, ang laki ng diferensya ng hindi mo pwedeng ito hindi kakasya sa chamber ng ordinary o LR na So yan ang pagkakaiba ng Magnum. Ibig sabihin, in suma total, Magnum mas pinalakas. Kaya nga mayroong mga at yung mga super yan, mga super 38 yan, mas mga pinalakas yan. Kaya yung mga super, yung mga Magnum, hindi po pwedeng ibala sa hindi mga Magnum. Yun ang kasi nga makakasira ng firearms at pwede ring makadisgrasya ng mga shooter. Okay, ng mga gumagamit. So, yun ang pinagkaiba at ginawa ang Magnum dahil nga gusto yan ng mga hunter, mas malakas ang penetration, mas longer ang range, at mas effective ang tama. Kumbaga ay malakas ang stopping power o knocking power ng mga Magnum. So yun ang pagkakaintindi ko dyan. At kung meron pa kayong ibang paliwanag dyan, ay i-comment ninyo para malaman din ng iba. At
maraming klaseng Magnum, hindi na natin pwedeng isa-isahin, masyadong mahaba. Maraming klaseng Magnum na bala. Okay, meron ding Magnum 45. Meron din yan. Okay, so marami din. Kaya nga merong basta yun ay parang nag-upgrade. Ang ibig sabihin ng Magnum, same caliber, pero mas malakas, mas madaming powder, at mas mahaba ang kanilang mga projectile. Yun ang ibig sabihin yan. In short, mas pinalakas. Okay. So yan, at babasahin lamang natin yung ating mga weekly spotlight. Kung napalitan na. Community Spotlight. Weekly highlights of your most engaged audience members including your top commenters. Hindi napapalitan. Si Gameboy merong 64 engagement. Si Chocolate_boy ay merong 27 engagement. Si Brian Butchupido ay merong 31 engagement. Si Adonis Pitogo ay may 4 engagement. At si Tommy Aparacci ay merong 100 na engagement. Okay, shout out kay Dalmar Darag. Okay, at shout out sa ating mga community spotlight, Gameboy, Chocolate_boy, shout out kay Brian Butchupido, shout out kay Adonis, at shout out kay Tommy Aparacci. Okay, God bless. Thank you very much.